Dulu. Wala kasi sis, dalawa. Sila na yung ano ko. Sige na lang ako kasi. Pakain. Wala. Song is my favorite. Hindi Song. niya pwedeng ano, gusto niya hawakan. Bakit? Wala nga. Wala. Tanggalin mo na kasi. Tanggalin mo para hawakan na lang yung ano. Ayaw mo dyan. Sumikip. Di ba may kasi mo na dyan? Wala. Adjust mo. Dyan. Adjust mo. Huwag mo kasi lagay yung cellphone. Nag-aagaw yan sila eh. Hindi pwede ka lang kasi nasa likutan. Ito na lang sa kuya, yan na lang, yan na yan. Nag-aagaw sila, kaya nag-aagaw sa sila yung ano. Isa yung yan. Hello. Magandang umaga. Kapatid. Apat. Sapagkat makita nila ating Panginoon Diyos. Sa una naman tatlo ang magpupuri sa ating Panginoon Diyos ay nasa kalagitnaan ng kanyang banal na espiritu ng buhay. Kahit hindi natin nakikita, sabi makalat, yung mga naniniwala ba hindi siya nakikita. Kaya po, ang araw ng linggo ay araw lamang ng ating paglandain. Ang aling disciple of Jesus Christ. Ibig sabihin, tayo yung mga trupa na mamimili ng ating Panginoon Diyos para sa ating paglandain. Kaya po, purihin ng Diyos na pasalamatan at sa lahat ng oras na natawag ko na po ang ating speaker na si Sister Claudia. Ay, si Pastor Alan Malabon. Dalawang bike, kung ganyan. Ay, hindi. Pag sino na wala No, sound is my sound. Sound is my voice. Ayoko rin. Sound is my voice. Sound. Gusto ko ulit yung wire. No, sound is my. Okay na yan. Huwag na natin gawin baka. Okay, Malakas ang ano niya. magandang umaga po sa ating lahat. Ito po sa aming mga kapitbahay. Sa Bilingi kayo po ay aming po inanyayahan na dumalo sa gawain po ng ating Panginoon sa mga oras po ito. Welcome po kayo at wala po tayong pinipiling sino man. Ang mahalaga at importante ay napapapurihan po natin ng Diyos. Kailangan po tayo tumayo para tayo po ay magpuri sa Panginoon sa oras po ito. Puso ko iyong sinisiyasan. Ay
sa'yo ay hinihingin ang lahat muli, O Yahweh. Ay di ako nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ang lahat ng bagay ay nilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinuturing mo ako. Ikaw lamang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Minsan pa ako sa kuya sinisiyasat. Puso ko iyong sinisiyasat. Buhay ko iyong alam. Ang lahat muli, O Yahweh, ay di ako nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hinihingin. Ang lahat muli, O Yahweh, ay di ako nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay nilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinuturing mo ako. Ikaw lamang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay nilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinuturing mo ako. Ikaw lamang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo, Panginoon. Yes, Lord Jesus. Panginoon, maraming salamat sa Holy Spirit. Nandito po ang iyong bayan, Panginoon. Narito yung mga nakupan upang purihin ka sa marikat at lain, Panginoon, sa mga oras nito, Diyos. Dalangin namin sa oras nito, God, samahan niyo po kami, Panginoon. Pagtubayan niyo po kayo, God, sa aming pagpupuri at pagsamba namin sa iyo, Diyos. Dalangin din namin na aming mga kapitbahay dito sa piling ito, Diyos. Dalangin na sila man ay magkaroon ng time at panahon na makasama namin sa pagpupuri at pagsamba namin sa iyo, God. Lord, galing ko kami upang tuparin ang iyong mga sinabi, Panginoon. Na aming lang kami gagawa ng aming itong buhay. At isang araw ay dapat namin ilaan sa iyo upang purihin ka at sambahin ka, Panginoon. Kaya narito kami, O Diyos, para purihin ka. Lord, walang iin at ang dakilain na yung dakilang pangalan
pangalan, sa pamamagitan ng mga papuri amin na aming amin, Panginoon, maging sa mga manonood ng video ito, Diyos. Manonood man sa YouTube channel, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, ang pagpapalo mo sa amin ay lumalinig sa kanila, Panginoon. Ang iyong presensya na aming maramdaman ay maramdaman din nila, O Diyos. Kaya Lord, tanggapin mo ang aming mga papuri pagsamba sa mga maging ang mga papuri amin na aming aminin sa mga oras nitugan sa pangalan ng Ama, na Anak, na
Diyos na nagliligtas, mapawalang hanggang Panginoon. Itaas ang ngalan ng Panginoon. Siya ang pag-aari ng Diyos. Lugod ang sandalingan, ang langit at lupa. Si Jesus ang ipahayag, siya ang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat, makinig ang mga nila. Kay Jesus tayo ay sumunod, mapabilang sa kanyang kaharian. Mapabilang sa kanyang kaharian. Siyang iyong ating bayan, siyang iyong ating bayan. Ang tubugan na ng buhay. Ang Diyos ng Pilipinas ay ang Diyos ng liligtas, mapawalang hanggang Panginoon. Itaas ang ngalan ng Panginoon. Ipagura ang pag-aari ng Diyos. Lugod ang sandalingan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ang ipahayag, siya ang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat, makinig ang mga kay Jesus tayo ay sumunod, mapabilang sa kanyang kaharian. Mapabilang sa kanyang kaharian. Mapabilang sa kanyang kaharian. Mapabilang sa kanyang kaharian.
dakilan namin. Walang ibang Diyos na katulad mo. Dapat kang purihin at sambahin ang bansa sa amin na ritulo. Maging ang aming mga kapitbahay na nakatarinig na ano, huling awit pa yun. Lord, dalahin ko na darating ang time at panahon na makasama namin sila, O Diyos. Bukas sama-sama kami magpupuri at mag-aantay sa iyong pagbabalik na Lord. Kaya dalangin namin, samahan niyo po kami sa gawain nito, O Diyos. Na hindi lamang kami ang magpupuri at sasamba sa iyo sa bibigit na ito, O God. Kundi marami ka pang mga anak na tatawagin mo, O Diyos, para maging kasama namin. Kaya salamat, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin na rito. Na pinili mo at tinawag mo. Kami pinagsama-sama mo sa laban nito, God. At binigyan mo kami ng isang araw para purihin ka, sambahin at namilahin. Kaya lahat ng tatayo sa pulpito ito, Diyos, dalangin natin na dumaloy ang iyong kapangyarihan. Dumaloy ang iyong himala, Panginoon, at pag-asa sa mga sa amin, Panginoon. Kaya salamat, tagapin niyo, Ama, ang aming mga paboring pagsamba sa mga balita ng mga paboring awit na aming ginamit. Ang lahat ng ito ay para sa ilaman, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ikaw ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Diyos, sa lahat ng rin magsabi ng Amen! Lumako na po tayo sa ating pagpapasalamat, mga kapatid. Ang isang bagay na magpapasalamat ay kalugod-lugod po yun sa ating Panginoon Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, hindi lamang nabubuhay ang sa tinapay ng isang tao, kundi ang kanyang mga salita. Pag naririto ka po sa simbahan natin, pinag-usapan po dito yung spiritual na dapat po natin pag-ingatan. Dapat paghandaan po pagdating ng paghukom, kasi sabi nga, sa ayaw gusto natin ay lilisan po tayo dito sa mundo na ito, sapagkat tayo ay bisita lamang at hindi po tayo taga rito, dayuhan lang po tayo. Nalaman na po yan sa kasulatan. Siyempre, ako muna pasalamat. Pasalamat ako kasi siyempre, yung linggo, yung linggo siyempre, yung anniversary natin ay, ako yung nagpapasalamat ng lubos kasi sabi ko nga, hindi ko nga alam kung anong sinabi ko rin. Kaya salamat po sa karunungan na binigay sa akin ng ating Panginoon Diyos na binigay sa akin. Ako nagpapasalamat ng lubusan sa Kanya na sabi nga mapapalad po tayo sapagkat po araw ng linggo po ay dumadating po tayo sa araw ng linggo, araw ng kapahingaan po. Hindi po tayo magpapahinga sa bahay, siyempre araw po ng kapahingaan, nandito po tayo sa Kanyang kahanan. Kaya po salamat po sa buong linggo, siyempre pinagpala, sabi nga mga pinansya, siyempre hindi po yan nawawala sa akin. Sabi nga, yung lahat po kami ay hindi po kami nakakasakit. Yung po ay isa po yung pinapasalamatan ko po sa ating Panginoon sapagkat po kahit may mga problema, pagsubok po ay hindi po nawawala sa buhay natin sapagkat po, sabi nga, kung ikaw ay matibay sa pagsubok at ikaw ay lumalapit sa ating Panginoon, ang diablo mismo ay lalayo sa iyo. Kaya po, wag po tayong bumitiw sa pananampalataya. Bagkus, kumapit tayo ng kumapit hanggang tayo ay naririto sa ibabaw ng mundo. Siyempre, sino po ang pinagpala sa buong linggo? Hindi pa po tayo nawala po tayong pinagpala. Lagi po yung tataas si Brother Jericho. Thank you, Lord. Napakabuti ng kanta. Pero alam mo, sa daming kinanta, ang pinakauli na gusto ko yung pandiin. Yung kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Tama ba? So, yun po yun. So, ano pag kinakanta yan? Naiiyak ako dyan kasi talagang tumatago sa puso eh. Ibig sabihin, hindi talaga nagkukulang sa Panginoon. So, hindi po ako, Pastor. Magandang, nakalive ba? Maganda po sa ubang ito. Salamat sa mga dito. Siyempre, alito naman tayo. Bilang magbabagi ng salita ng Panginoon. Siyempre, Pastor. So, ako, Brother Jerry lang. So, yan. Salamat sa Panginoon kasi sa linggo, 2 beses lang nakapagtinda. Yung unang tinda ko, siguro Martes yata, Miyerkules, wala akong kinita.
Pero kahapon, kaya paano, binigyan ako ng biyaya. So, hindi nagkukulang talaga ang Panginoon. Natatawa ko sa ano. Natawa kay apply na presi. Palakpakan natin siya apply presi kasi nasa ano ba. Alam ko, bago yung ano ko, damit to. Anniversary. Kasi sigurado naman, ang may dealer naman, dalawang mananalo, 1.1 million. So, ibig sabihin biyaya. Tama ba? Oh, so yan, alam mo talagang minsan ano tayo ng Diablo, salamat talaga na ang training dito na hindi po nawawala. So nagkaroon siya apply Prezi, isa pong may sakit sa baga, so yun po natulungan sa First Beta Plus. Una-una wala naman akong ititis mo sabihin, kundi mangyayari pang araw-araw kasi nandito po ako. So ibig sabihin, mga blessing po na nakakatulong sa mga tao. Kilala natin po yan, si Nining sa Building 6. Sinabi ko na yun. So, Agiri. Aguirre. So, pinag-prayan din ni Pastor Alan yung anak niya, yung inano ng Diablo. Sinaliban. Yaniban. Yun So, ibig sabihin, pagdating sa pangalusugan, kontra siya, pero nag-aagawan kasi Angel saka Diablo kasi pumunta nga ng office, naghahatakan sila. So, gusto nga sana, nakakatawa ang kwento nila kasi kami nga lang ni Abs Prezi, punta ko sa general ko, balik na naman ako, pangalawa, wala pa rin. Sabi ko, apply huwi na ako, gutom na ako. Sinusubok sa sabi, apply. Sabi niya, sige, uwi ka na. Pero tinitingnan ko si apply ko, susuko, hindi. Talagang napakabuti ni Prezi kasi bakit? Nasisir niya ang pangkalusugan. So yan, naging na yung, ngayon, di ba, Abs? Si naging blooming sa kasi tatlong, niya yung Vitabetics, yung Guyabano, tapos Willow. So ginagawa ng asawa niya. So yan, napakabuti ng Panginoon, Kaya sabi ko, salamat na hindi walang humadlang dito, may training, yun nangyari, nagbubunga na po siya. So, naintindihan ng mag-asawa, so susunod ng mga araw o ilang linggo, talagang gagawin nila kasi makatulong talaga tayo. Kaya sinasabi nga dito, ano ba ang purpose mo sa panalangin mo? So, sa akin nangyayari na. Kasi bakit? Ang target ko, hindi naman makabilang kotse, barko, aeroplano, hindi po yun. Ang magkaroon dito, binigay sa akin ng Panginoon, yung mamasiran sa bawat church, bibigyan ko po sila ng pangkalusugan. Kasi ayaw talaga ng Panginoon. Ang kapatid natin nangangailangan. Kahit maglingkod tayo, malakas ang natin, yung espiritu. Totoo, born again. So yun, ibig sabihin katawan natin, minsan mahina. Ano nakikita ang panlabas? So dapat isama natin ang kalusugan. So yun, kaya hindi nang hinayang ko na, siguro mamaya, meron naman tawag na butas, so papasok ko naman ako sa mga church. So, ibig sabihin, ako nakipagkaibigan, bigay ko na isang sasi. Pag nagtanong, babalik ako, follow up. Pagdating noon, madadala mo sa office, sa mag-PPN, sa discipline, darating ang pangailangan. Kaya nga minsan tayo ganyan, minsan tayo natatamad. Tama ba? Pero huwag tayo matatamad. Kasi bakit? Matagal ka nang nalangin eh. Kung ano sinasabi ng mga born again, okay lang, makakain tatlong beses isang araw, 5 beses isang araw, pero pag nagkulang, dumadaing. So, anong hinaharap natin sa loob ng 6 na araw? Siyempre, financial, material. Kailangan po natin yan. So, kung binigay sa'yo, gawin mo. Nasa sa'yo naman yun, ikaw mong mimili. Sabi nito, ang tamad ay nangarap, ngunit hindi natutupad. Ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Nakikita po sa Kawikaan, 13:4 po sa Kawikaan. So kaya minsan pag may tayong chat, pag may ibig ka sinabi ng nagpapaturo ito, isulat nyo lang. Tapos babasahin nyo sa Bible, sunod nyo. Kasi dito tayo kumukuha eh. Totally, pag sinabing pag nag-chat, lagi lang sinabing, doon daw kumukuha yung bigay ng So hindi, kay Lord. Pero gagamitin ka kung saan punto sa buko ninyo. So nagpapasalamat ako yung kay Pastor Ramon, medyo mahaba ang testimony ko, Dahil ang nagustuhan ko. Kasi bakit? Yun? Yung substitution. Makulit ang mga tao. Pinadala si Jesus. O ngayon, kailang mamimili anong gusto mo. Kaya palakpakan natin si Brother Ramon, ganang misahan niya nung karang linggo yun. Napakaganda. Kaya tingnan ko sa galing talaga. Kaya bisa pag nagdi-deliver tayo, himay-himay natin. Para kang nagluto ng malunggay, maganda malunggay, pero kasama ang tangkay, makakaibang tangkay. Parang bisa himay-himayin. Ganito pa salita pang ng Diyos sa Biblia. Himay-himayin po. Salamat sa Panginoon. Next po, sino po mga si Sister, please? Bigyan niyo si Sister.
Tumabot eh. Hindi, salamat sa para. So, pagkatapos ng pagkaluto ko, bumalik. Hanggang sa natapos, pero hindi ka nagamit natapos. Nag-apply na kasi Pastor Rudy, ako nagamit. Ako nahihintay ako, wala akong tulog nung naglaba kasi ako. So, pag ako magpapasalamat na nakikita ko, maganda rin. Kasi, ang nakakalungkot lang, yung bautismo, atik sila. Pagkalapak sila, bautismo. Suluot na tama. So, okay lang na wala sila dito. Ako, linggo, lugod ako pasalamat sa opportunity. So, nagdami na ako natutunan din. Siguro sa Martes, hindi lang sila nating ang kasama ko. Hindi sila yung pamangkin niya. Tsaka tagal na ako ngayon dahil nandun si Prayer sa Lake. May papatsikan. Si Tex. Delikado na rin si Tex. Kaya, i-notify ng Letterpass para kahit iihi lang yun. So, isasama namin sa Martes. Dugod ako nagpasalamat sa Diyos dahil may nariwanagan yun. Mahirap kasama pag motivation tayo eh. Mas maganda yung may kasama ka naka-apply, yung makikita nila yung sakit. So, doon nakikita na itis. Pero nandiyan yung pa-check-up niya, lahat pinapakita. Pero tukma ang yung sakit niya. So, nung nagpasalamat ako sa Panginoon dahil naliwanagan sila mag-asawa isasama sa Ortigas. Lugod ako ng pasalamat ng araw na ito. Pasalamatan din ako sa Diyos yung financial. Kahit hirap, kailangan tahakin mo. Kailangan ng tiwala. Kahit gaano kahirap sa buhay, kailangan mo maniwala sa sarili. Lugod ako ng pasalamat. Isa rin ako niyan. Kahit matanda na ako ngayon, hindi pa ako nakakaranas ng pa-check up. Dami kong karanasan sa buhay, pero lugod lang ako ng pasalamat sa Panginoon. Sa Vita Plus, yun ang kagagalingan namin. So, magantay na lang ko ng ilang weeks para makaano yung asawa ko kasi kailangan ko rin bibili dahil ang asawa ko nangailangan din. But kailangan continue. Pag walang Vita Plus, babagsak ang katawan. Kailangan continue. Yun lang. Maraming salamat. Sino po ang papasalamat na narinig? Hello. Purihin ng Panginoon. Masalamat sa Panginoon niya. Ito, dala ko sa pamangking ko, doon ako natulog kahapon. Sabi ko bukas linggo, uuwi ako. Sabi ko sa Panginoon. Nagpasalamat sa Panginoon niya. Yung yung senior ko sana ako, masahuran na ako kay matagal na 3 taon na Hindi pa ako nakakasahod ang sahod ko, yung pensyon. Yan, nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag manong ko sa pensyon, huwi ko ng summer. Yan, sobrang pagpasalamat ko sa Panginoon. Next po, sino pa? Ramon, hari pa si Ramon ba? Sa akin po, hindi pa totoo. Kasi, mapasalamat din ako sa kapatid ko si Tio. Sa nakaraang linggo, tumimo sa kanyang puso. Una, hindi ko po tinataas sa sarili ko. Itaas po natin ang Panginoon. Huwag ang ating mga sarili. Tulad na sinasabi ko, ako ay lingkod lamang ng Diyos. Kung ako man ay kagamit-gamit, at nabigyan niyo ako ng papuri, una sa Panginoon.
Maganda naman po ang mga testimony ninyo. Bilang tagapagturo, may gusto lang akong ituwid sa inyo. Tandaan ninyo pag dumarating sa inyo ang pagpapalang physical, spiritual, lalo na ang physical o yung blessing na specific, huwag po natin sasabihin biyaya. Lagi natin sabihin, salamat sa providensya ng Diyos. Ang providensya kasi, hango sa salitang provide. God is our provide. Ang lahat ng pangangailangan natin, siya ang nagpo-provide. Pag salita kasing biyaya, napakataas yun. Alam niyo bakit? Hindi lahat ng tao pinagkalooban ng biyaya. Didiretsahin ko na kayo, hindi lahat ng tao ligtas. Kung ikaw ay pinagkalooban ng biyaya ng Diyos, are you sure na ligtas ka? Bakit? Bibihira sa mga tao ang binigyan ng Diyos ng biyaya. Madalas kong sabihin ang biyaya, sorry po, hindi mo pumain sa akin, ang biyaya paglilino lang po. Hindi po ito patungkol sa pagkain. Ang biyaya, hindi tayo dapat na mapunta sa langit. Kung hindi bumayubay sa krus ng Kalbaryo at nagbubo ng kanyang dugo ang ating Panginoon, wala tayong biyaya. Kaya kung ano mang dumarating sa atin, pagpapalang specific, sasabihin natin, salamat sa Panginoon sa kanyang providensya. Huwag biyaya. Kasi ang katotohanan, the big blessing is salvation. Ulitin ko, Tagalogin ko na. Ang malaking pagpapala sa atin, number 1, ang kaligtasan. Hindi lahat magtanong kayo kay kaninong pastor, hindi lahat ng tao ligtas. Ngayon, ano mo mapatunayan, pastor, na ako'y ligtas? Kung tinitiyak mo, nararamdaman mo na nasa iyo ang biyaya ng Panginoon, you are saved. Pero kung nag-aalinlangan ka, nagdududa ka, magtanong ka sa sarili mo at sa Panginoon. Kasi, tulad namin ng mensahe ng ating pastor, na ang Diyos din nagbabago. Kapag binigyan ka ng kaligtasan, bahala ka sa buhay mo. Basta, ang kaligtasan na yan, bigay sa iyo yan. Nasa iyo na lang yan eh. Kung ubuwakat mo, mahalakahan mo, iingatan mo. Basta ang Diyos pag nagbigay, hindi niya nababawiin yan. Kasi hindi biyaya yun eh. Pag biyaya, binigay, hindi nababawi. Parang regalo yan eh. Diba? Pag niregaluhan kayo ng anak niyo, birthday mo, sister ka rin. Sinurpresa ka ni Dada. Ano to na? Regalo po na binuksan mo, mahal pa lang cellphone. Mahal ko na ka. Oo na, kaya na. Biyaya, binigay ko sa'yo, regalo. Malibay sabi ng anak mo, mahal yan 9,000 yan, bayaran mo yan. Hindi na biyaya. Bakit? Binayaran mo eh. Ang kaligtasan, wala kang ginawa. Yun ang sinagta. Biyaya. Salamat. Lumako na po tayo sa banal na kasulatan, pag-usapan ng pagkain ng espiritual. At tatawagin ko na po si Pastor Robin.